Magandang araw mga kalupa. Meron tayong dinaanan ditong ating karatig. Ito naman ay para lang makapagbigay po sa atin ng kaunting tip kung paano po tayo magkakaroon ng kahit kapapaano ay kumbaga pakinabang kung sakali man na ito pong ganitong klase ng sakit ng palay natin ay atin pong sasapitin. Kung tayo po ay isang RSBSA registered ng ating municipal DA department, ay meron pong criteria kung paano po sila nag-a-appraise po ng insurance kung kayo po ay nakapag-apply sa PCIC. At yung ganito pong klase ng sakit mga kalupa, kung inyong pamupuna, natutuyo po yung dahon. Yun po ang tinatawag nilang sa criteria ay rice blast. At kung ito pong klase ng sakit na ito ng palay ay inyo pong mapupuna sa inyong pong mga bukid, ay pwede po kayo makapag-claim ng insurance na ito kung kayo po ay nakapag-apply sa PCIC sa Department of Agriculture sa ating mga munisipyo. Kaya po mga kalupa, ito ay tip kasi sa ngayon, dahil nga po ang ating gobyerno naman ay nagbibigay po ng ayuda sa lahat ng farmers na apektado ng mga kalamidad, at kagaya po nito, ito pong sakit na ito ay hindi naman natin inaasahan dahil maaring ito ay dahil sa pagkababad po na sobrang katagalan ng pagkakaulan. Kaya po mga kalupa, isa ito sa mga nagiging diferensya ng ating mga halaman na palay. Kaya po dapat adilantado din po tayo minsan kapag kami mga programa po ang ating DA o Department of Agriculture, para po at least kahit pa paano kung may mga ganito pong mga problema ang ating mga halaman, ay kahit pa paano nga po tayo po ay magkaroon naman ng kaunting recovery pagdating naman po sa insurance ng ating pong mga halaman sa ating gobyerno. Dahil yun naman po ay regular. Taon-taon naman po ay sila po ay nagbibigay ng appraisal kung tayo po ay nakapag-apply po ng insurance doon po sa mga bukid nating sinasaka na nakarehistro po naman talaga sa list of farmers ng ating bawat mga munisipyo. At yun po ay requirement. Kung tayo po ay nasa mga bandang mga irrigated areas, ay automatic na po yun na tayo po ay listed as a formal farmer, legitimate farmer po ng ating munisipyo. At yun po ang isang sangkalan upang tayo po ay mabigyan po ng ayuda ng ating pamahalaan sa mga ganito po mga pangyayari po na hindi po natin inaasahan. Ang totoo po naman yan, hindi po naman natin gusto na magkaganito po ang ating halaman. Pero kung sakali nga po dadating ang mga panahong yon, pero dapat anticipated na po natin pagkatanim o bago tayo magtanim, kailangan po tayo kahit pa paano ay mag-apply na ng insurance sa ating mga DA department, dahil yun naman po yung requirement na sa panahong ito, lalo tigit irrigated nga po ang ating area. So yun mga kalupa, isang tip, kung ganito po ang mangyayari po sa ating mga palay, kung sakali man bago man labas o ganitong halimbawa nalalabas na, ay pilitin po natin na bago mangyari mga ganito, tayo po ay nakarehistro sa ating DA department. Tayo po ay RSBSA member, and then kayo po ay nakapag-apply ng insurance, and then ang DA department na po ang bahalang mag-appraise o magbisita o mag-monitor o mag-validate po ng ganitong klase ng kasiraan po sa ating halaman. So yun mga kalupa, tip lang po para po tayo ay magkaroon ng kahit papano kaunting kaalaman. Alam ko namang ang lahat ng halos ng farmers ay meron ng ganitong mga initial na kaalaman, pero yun nga po, pinipilit natin at paulit-ulit nating sinasabi, maging adelantado po tayo sa mga magiging sakit po ng ating halaman, na tayo po kahit paano mabigyan po ng ayuda ng ating gobyerno. Gandang araw mga kalupa.